Magandang oras mga ka-TH. Napakagandang halimbawa natin ngayon ng natagpuan or na-recovered na treasure inside the rock. Hindi lang ito ordinaryong bato dahil ang bato ay napakalaki at hinugis at inukit ang loob nito at kwadrado ang chamber nito na kasyang-kasya ang 10 gold bars. Kaya totoo ang legend ng tinatawag na mga hugis barko marker. Narito ang isang video courtesy sa atin ng isang nagbablog nito at ito'y nag-viral sa Facebook. Kaya atin nadaanan at ating gawing ehemplo. At kudos sa may-ari, maraming salamat sa bidyong ito para marami ang makakita na totoo ang legend ng hugis barko or ship-shaped barkong hugis marker na mayroong napaloob na kayamanan. Nan og krudo. Buyag. Ayan, so nakita nyo, ito mga ka-TH, so, bukas na yan, binuksan na yan, malaki yan, sa palagay ko ay nasa 20 inches ang sukat ng kwadrado at ang lalim ay malalim siya. Ayan, no? Nasa siguro yan, 3 feet ang lalim niyan sa palagay ko. Kaya marami, kasyang-kasyang 10 gold bars or maybe kahit 20 sa mga gold bars na tumitimbang ng 20 kilogram each ay kasyang-kasya diyan ang 20 pieces. Okay, patuloy tayo dito sa video courtesy ng ating ka-vlogger. Lantawan ning batuha o. Mao ning nag-viral sa ako ang page na siya 1.2 million views. Nice kay ang forma niya mura og barko. Inya guys, ako ipakita ninyo dili. Yara mo ay kargahanan og krudo. Buyag. Ayan, ang ganda talaga oh. One of a kind. Okay, gagawa tayo ng ilustrasyon at analysis nito mga ka-TH. Huwag mo nang umalis. Sandali lamang. Okay, so atin na balikan ito. Narito na ang ating pictures. Ito ay situated sa bundok pala at merong kawayan. Sa palagay ko merong creek ito sa bandang likuran dito. Hindi pwedeng walang creek. Merong creek talaga kapag nagbaon ng hapon. Alright, so meron akong napansin dito dalawang guhit na magkabilaan. Mamaya atin titingnan kung anong kahulugan ito. Ngayon, ito, dyan yung nabuksan na ito eh. Siguro noon ay meron pang patch, meron pang takip dyan na simento na hindi mahalatang simento. Kaya ang nakarecover niyan ay yung talagang siguro mga apo o anak ng mga sundalo noon na bumalik. Ngayon, napansin niyo ba itong nakausli dito? Yan yung palatandaan ng merong treasure sa loob. Ito yung salakot marker na pinatong mismo sa bato. Nakaganyan yan, no? Salakot yan. So, kung i-side view natin to, ito yung barko, nakaganyan. And then, merong salakot na nakaganyan. So, ibig sabihin ng salakot, ang mga nakuhang treasure sa salakot marker ay sa baba talaga niya or under sa salakot. Kaya dito banda ay narito ang butas. Itong butas na to, sa palagay ko to, malalim to, mga 3 feet siguro to, 1 meter. Kaya 100% na ito'y recovered na at nasa loob nakalagay ang item. Ayan, tingnan natin yung opening niya. So ito, malaki talaga siya oh. Talagang carving. Sino bang magsabi na tao ang gumawa niyan, di ba? I mean that, sino bang magsabi na nature ang gumawa? Talagang tao ang gumawa niyan. Meron pa siyang dito, parang may arrow. So kung merong to, ay sigurado naman na nakuha talaga. Ang kasya dito na gold bar, kung i-pile natin ng ganyan, so merong 4 by, sabi natin 4 by 4,
So 16. So minimum of 16 times 2, 16, or kung i-times 2 natin ito ay 32. So meron tayong pwedeng kakasya dyan ng mga gold bars kapag 15 to 20 kilograms ng mga gold bars ay merong kakasyang pwedeng 16 o pwedeng 32 kasi malalim to. So pwede pang dugtungan sa loob, di ba? Pwedeng nagaganyan yan eh. Sa loob. So minimum of 16. So marami na, medium deposit na yan. Mga kababayan. Grabe no. Ang swerte nga naman ng tao. Pero ang nag-vlog ay hindi niya alam na treasure to eh. Wala siyang nabanggit na treasure. Kaya dyan nga yan ibibigay sa mga taong walang kaalam-alam. Ang treasure na yan. Okay, balikan natin ang itong sinabi ko na parang may arrow dito ito. Papunta siya sa puwitan. So kung kayo ang may-ari dyan, napanood nyo ang video, hukayin nyo ang puwitan ng barko. So kung ito yung barko, ito yung salakot niya, and then ito yung puwit, dito yung puwit, dito nyo hukayin sa puwitan. Okay, 3 meters to 4 meters lang yan. Meron na naman isa. Kasi kung arrow ito, ayan, kung arrow yan ay meron yan sa puwitan niya. Lalo na kapag may creek na nagaganyan sa puwitan, sigurado yan, 100%. Ngayon, tingnan natin yung harapan na kanina, yung harapan. Dalawang ano to, ito malalim na ganyan. So yan, plus itong dulo ng barko, hindi kasi yan basta-basta ginawa na barko kung walang meaning yan. Sinisil ito, hinugis. So itong kanyang front, ito ay pointer to front, kaya nga front, ibig sabihin meron sa front. So itong dalawang guhit na malalim, mahaba, yan ay indicator yan ng layo. So ang layo can be 5 times 2, pwedeng 5 meters bawat isa niyan kasi mahaba siya. So punta kayo sa 10 meters. At pagdating sa 10 meters, hanap kayo ng bato na malaki-laki na tinuturo nito. At kung merong ganon, lalo na kapag malapad or square or bilog na bato, nasa under sa bato pa rin ang item. So kung i-drawing natin ng pa-side view ay nakaganito siya. Ito yung barko, ito yung salakot. So dito kayo papunta dito. So 10 meters. Kapag merong bato dito na malapad at malaki, sa ilalim ng bato hukayin. Meron na naman yan. Kasi ang Hapon, ang style nila, kinakalat nila pagbaon ng item para kapag nakuha ang isa ay hindi na makuha yung dalawa. Or iba pa. Kasi akala natin na isa lang ang ibinaon, pero hindi ganun. Ang Hapon ay kalat. Kinakalat nila sa paligid ng kanilang central marker, which is ang central marker ay ang barko. So front 10 meters check. Tingnan kung merong bato. At kung wala, lumayo pa ng 20 meters. Hanapin yung bato na malapad na tinuturo nitong front ng bato. Kung hindi man malapad yung hugis, pwedeng pyramid rock, pwedeng pyramid shape, pwedeng pabilog na bato na malaki. Pangtakip kasi yon, kaya malaki kasi tinakip nila. Pero giveaway pa rin yan ang tinuturo nito. At yung puwitan, check nyo rin kung talagang arrow yung nakita natin kanina. Ito, kung talagang arrow ito, ay meron talaga yan sa puwitan lang. Alright, so yan ang aking may bahagi mga ka-TH, mga kababayan. Sa example na talagang ang tinatawag na hugis barko na marker, lalo na kapag malaki, ay meron talagang laman yan. Katulad ng pinuntahan namin noon, barko rin, kinakarb, pero hindi pa kasi nabuksan yun.
Okay, kaya kung makakita kayo sa kabundukan ng ganito, maso lang ang katapat niyan, martilyo lang. Martilyuhin nyo ang buong paligid ng bato. At kapag tutunog na halo, yun yung pads na simento, yun yung takip sa chamber. Alright? So kayo magpaalam na, maraming salamat sa lahat. At huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong sa ating channel. Hanggang sa muli, God bless, mga katiyats.